Alright, isang magandang umaga, tanghali, gabi po sa inyong lahat na nakikinig. Welcome po sa ating newest episode ng ating podcast. So, tayo na sa Galatians chapter 4. 4. Okay, dahil 3 tayo nung nakaraan, umabot tayo ng 3 recording yata yun. 3 recording na tama sa 3, no? Haba din kasi. So, tumagal tayo ng 3 doon sa 3. Actually, ito mahaba din eh. No, mahaba din. Pero okay lang kasi konti lang tong Galatians naman na ano. So, nung nakaraan is pinag-uusapan natin yung tungkol nga doon sa nangyari doon sa Galatians 3. Sikat na sikat yun eh. Yung tangang-tanga na yun yung Tagalog version eh. Bobong-bobo o tangang-tanga na ba kayo mga taga-Galacia? Sinong kumulam sa inyo? Di ba? So, bakit? Kasi daw, no sir, no? Naniniwala sila o sila ay na-impluensyahan ng ibang ebanghelyo. Ibang gospel. Ibang mensahe. Na hindi rin naman yan bago sa panahon ngayon. Diba? Marami naman nagsasabing, ito ang mabuting balita. Makakarinig tayo dyan, marami mag-share sa atin, marami tayong mapapanood, punta ka sa Freedom Park, diba? Madami nag-share ng mga kung ano-ano. Diba? Ano nga ba ang totoo? Ang gulo, diba? So, parang ang dami. So, minsan, yung mga ganun pang mga differences, na-turn off nga kadalasan yung tao sa ganun eh. Yes. Kaya nagiging pangit naman doon. Ang nagiging filosofiya nila sa buhay, hindi, iba-iba lang na interpretasyon yan. Iyan naman ang kinapangit nun. Hindi na ngayon sila mag-seek ngayon ng totoo. Dahil sa dami ng fake, ayaw na nila mag-seek ng totoo. Iyan naman ang disadvantage nun. So nga lang, ako naniniwala naman ako na meron talagang tawag dito, si God, may ordained na tao na makakakilala. Kumbaga, yung my sheep, di ba? Ano yung tawag doon? Here's my voice. So, ako naniniwala naman ako dun. Na ganun talaga. So, pero, merong tao na ibe-bless si God. Ang trabaho natin, syempre, is maghasik ng binhi. Diba? Bahala ang Diyos magpatubo. Okay. Diba? Ang trabaho natin maghasik ng lambat. Bahala na ang Diyos na maglagay ng tamang isda dun sa ating lambat. Ngayon, nakaraan, pinag-usapan natin yung paano ba mamumuhay sa faith. Itong si Abraham ba? O si Abraham. Okay. Tama. And then, para kasing na badmouth yung yung law ni Moses eh. Parang, gets mo ba sir? Parang na badmouth. Parang nagmistula na hindi maganda yung naidulot ng law ni Moses. Parang mali. So mali pala yung law ni Moses, no? Which is hindi naman. Yeah, yun nga, yung maganda kasi na-explain naman doon ng malinaw sa akin kasi nalinawan ako na hindi naman pala talaga Ang pangit pala, ikaw. Yung ugali mo. Ugali nating tao. Kasi, naturally, ayaw mong sumunod sa batas. Yes. So, magnify lang yung kapangitan ng ugali mo nung nahaharap ka sa law. Nireveal lang yung law kung sino talaga tayo. Oo. Hindi naman binigay yung law para bigyan tayo ng capability na masunod yun. Yun isa din sa akin tumatak na yung law, tinuturo niya yung tama, pero hindi kanya tinutulungan na gawin yung tama. Yes. Unlike sa grace. Like sa grace, merong divine empowerment na masunod mo yung commanding. Kaya sinabi sa Ezekiel, di ba, na I will make you a heart of flesh. Diba? Sabi niya doon ay bibigyan ko kayo ng bagong puso at ibubuhos ko ang aking espiritu at ang iyong pusong bato ay gagawin kong pusong masunurin. Yun. At saka I will sprinkle clean water. Di ba? Ezekiel 36:26. Sabihin, Old Testament pa lang, meron ng prophecy na dahil hindi nga natin kaya eh. Yun ang yung Diyos ang gawa ng paraan. Yun yung larawan ng pagiging born again. Yung Old Testament pa lang sinasabi na yung bagay So, na. hindi siya merit.
na gagawin ko to na plus points, minus points. Uso yun eh. Oo. So, kumbaga, Uso ngayon. wala tayong contribution doon sa ating salvation maliban doon sa kasalanan. Yun. However, baka sabihin naman natin, Lawless tayo, ganun. hindi naman yun. Baka sabihin naman natin, si God pala'y kumikilos para mabago yung puso ko. Ba't parurusada ko ng Diyos kung hindi niya binago yung puso ko? So, kasalanan niya yun, di ba? So, kasalanan niya yun. Actually, na pag-usapan kasi namin yan yan yung topic namin sa pagiging born again eh. Ang sabi doon is, umiihip ang hangin at di mo alam kung saan nanggagaling. Pero syempre, na-observe mo na humahangin. John 3. Okay. Ngayon, ang punto nito is, yes, wala kang pwedeng gawin para kumilos yung Diyos. Okay? Pero meron kang pwedeng gawin para mas makatanggap ka ng pagkilos ng Diyos. So, kunwari, position mo yung sarili mo. Kunwari, mainit. Siyempre, buksan mo yung bintana. Punta ka sa ilalim ng puno. Punta ka sa bukid. Malimit. Kontrolado mo ba yung wind? Hindi naman. So, ibig sabihin, bilang isang tao na inihahanda mo yung buhay at puso mo na baguhin ng Diyos, o di, magsimba ka. Ibig sabihin, mag-attend ka ng church kahit nasabihin natin Kasi you're trying. Mag-pray ka, try mo magbasa ng Bible, try mo umattend ng Bible study. Because you are trying to align yourself. At marami tayong taong kilala na merong pagkilos ng Diyos sa ganong ginawa nila. Yes. Even si Martin Luther, meron siyang legalism na ginagawa. Not until nung nakilala niya yung grace ni Christ. So, nawala yung assurance niya sa sarili niyang good works. Yung assurance niya ay lumipat doon sa ginawa ni Christ, grace ni God sa kanya. Ayun. Tama naman. So, yun yung essence nung nung Galatians 3. Ano naman kaya ngayon dito sa 4? Siyempre, kasunod lang. Okay. Okay. Ano kaya? No. Una. Hanggang 3. Ganito ang gusto kong sabihin. Habang bata pa ang isang tagapagmana, halos wala siyang pinagkaiba sa mga alipin kahit siya naman talaga ang may-ari ng lahat. Okay. Kasi may mga taong nag-aalaga sa kanya at nagmamanage ng property niya hanggang sa dumating ang time na sinet ng tatay niya. Ganon din tayo. Naging alipin tayo ng iba't ibang kapangyarihang umiiral sa mundo nung mga bata pa tayo sa faith. Okay. So, dito wala namang specific na age na binanggit kung kailan sinasabing ang bata ay child or hindi na child. Sa inyo ba, sir, sa pagtuturo nyo, ano ang mako-consider mong child? Ang alam ko, 12 pababa eh. Ang mas sa akin is yung minor tsaka legal. Yun yung sa yun yung pinanghahawakan yun din namin. Kasi parang ang hirap kasi sa amin, sa trabaho ko, yung 30 pababa, considered as youth. Okay. Youth pa rin. Okay. Depende kasi yan. Dito kasi pwede natin siyang ma-interpret as wala namang specific na time. So, katulad nito, sa Jewish and Greek culture, yung coming of age ng isang bata is kapag nagkaroon ng ceremony. So, after ng ceremony na yun, i-consider na siya na man. 13? Hindi. Ay. Coming of age ceremony. So, depende. Kapag walang specific na age. Ngayon naman, sa Roman custom, pag yung magulang o yung tatay, inaccept na at inacknowledge na yung anak niya is no longer a child, but a man. Sa Pilipinas ba, ano bang custom natin? Depende sa kung ano yung... Sa atin nga yata, ang alam ko yung... Pag wala ng teen. Ito naman, sa usaping rape. Parang hindi po ako nagkakamali. Parang ang age of consent is 12 years old. Depende din kasi, no? Na gusto nilang baguhin ngayon. Okay. Sa ibang, naman kasi, sa ibang mga religion, for example, is saan ba to? Muslim, Islam? Hindi. Confucianism. Sa babae, 15. Sa lalaki ata is 20. Saka diba sa Pilipinas ngayon, parang may minor de edad sa atin na bawal ikasal, pero sa kanila pwede. Sa Islam is kapag meron ng pubic hair yun yung lalaki o babae, or kung meron ng wet dreams yung lalaki or menstruation yung babae, or
Kung wala yung lahat ng yun at nag 15 years old siya, yung 15 years old ang Considered considered as sa kanila as puberty stage. So, Pwede ibig sabihin, yes, pwede nang ipang-asawa. actually, yung pinaka-bata na naging asawa ni Muhammad is 6 years old. 6? Pero, yeah, Muhammad na prophet ng Islam. ng Islam. Pero yung consummation ng kanilang marriage is, yes. Pero yung consummation ng kanilang marriage is 9. Kasi di ba may mga babae naman na ang menstruation is 9, 10, 11, maaga nagkaroon ng menstruation. Siyempre, dahil hindi natin culture yun, so yung reaction Parang mo, deviant siya sa akin. siyempre, yung reaction mo, yun talaga yung normal Na hindi mo kultura. And ang edad nun ni Muhammad, kung yun nagkakamali, is around 60. May edad na. Parang apo na niya. No? 11 nga pala naging asawa ni Muhammad. Ayun. So sa culture nila is okay yun. O sa Baka doon sa, sorry nalalayo tayo eh. Hindi, okay lang. Ang ibabalik ko. Di ba yung sa Bible, may mga ano din, polygamous din nung araw eh. Pero hindi, parang wala akong nabasang inutos ni God na marami kang mag-asawa eh. Wala akong ganun nabasa. Nakakabasa ako ng pangyayari ng Old Testament na maraming asawa. Si Abraham, akala natin dalawa lang yun naging ka-affair ni Abraham. Si Hagar, which is yung katulong ni Sarah, si Sarah mismo. Nakalimutan natin and lagi natin nami-miss out, may pangatlo pa. Si Ketura. Si Ketura, nung namatay nakasulat? Okay. Si Ketura is nung namatay si Sarah is na-elevate siya into the legal wife. Oo. So kumbaga, ako ang legal. Pinagpala din yung nation na yun. Okay. Kung di ako nagkakamali, yan ang pinagsimulan ng Persian. Kung, if I'm not wrong pero possible wrong. Basta ang sure ko lang, isa Ishmael sa Islam, tapos isa is si Isaac sa Judaism. O yun lang. So, kumbaga, polygamous. Then, alam naman. Allowed yun? Inallow, pero hindi yun encourage. Okay. Ano pa, yung si Jacob, Leah, according sa circumstance, si Leah, Rachel, tapos si Zilpha, tsaka si Bilha, yung katulong nila pareho. So, kumbaga may mga ganon. David, Solomon. So, lalo si Solomon. Kaso lang, the more na ganon, mas lalo nalalayo yung heart ng tao dun sa pagsamba. Now, going back, so kumbaga, walang specific na age kung ano ba talaga yung coming of age. Pero, we can expect na ang tinuturing dito ni Paul is a Roman culture na kapag tinanggap na nung father niya na yung anak niya is of coming of age or in man age na, then he is no longer a child. Pero during the duration na hindi pa siya man, yung child tsaka slave walang pinagkaiba. Kasi wala silang ganong freedom pareho. Di ba kahit anak ka, pero hindi ka pa man enough, hindi ka pa pinagkakatiwalaan sa maraming bagay. So, ikaw is sumusunod lang. So, as long as he is a child, he does not differ from all the slave, though he is the master of all. So, isipin mo, sunod-sunuran din siya sa kanyang mga magulang. Now, kung itutuloy natin, sabi dito, yung tinatawag na elements of this world. So, nung tayo ay mga bata pa, so ang tinutukoy dito is actually spiritual pagiging immature or pagiging spiritually. Ano bang signs ng mga immaturities? Yung nung araw, kunyari nung una kang Christian. Siyempre, naniniwala pa tayo sa mga elements ng world na to. Example ng elements ng world na to is yung cause and effect. Yung karma. Na kapag ginawa ko tong bagay na to na maganda, i-reward ako. Pero ikaw, sir, yung concept ng karma, tanggalin mo lang yung name na karma from religious background niya. Naniniwala ka ba ron sa principle na yun? Dati ganun. What goes around comes around. Pero ikaw naniniwala ka ba dun sa karma? Ang karma kasi, ang terminology niya sa Hinduism ay action. So, meaning to say, there's a good and bad karma. Hindi natin ginagamit yung term na karma na makarma ka sana. Yung mali lang. Kasi parang yun negative lang. Pag may good karma. Pag good karma naman, yun yung positive na ginawa mo.
God does not necessarily work that way. Kaya magkaiba talaga ang Hinduism at Christianity. Kasi naka-base naman siya dun sa ginawa mong kabutihan, babalik sa'yo, di ba? So, ibig sabihin, nag-ooperate tayo sa law na kung ano yung deserve mo. Kasi ganyan din eh. Yung Proverbs is more on ganon. Parang Yes. karmic ang dating nun eh. Kasi parang gawin mo to, maging matalino ka at ito ang mangyayari sa'yo. Para Okay. papalain ka ng Diyos. Maging fool ka, ito naman ang mangyayari sa'yo. Pangit. Pero nagbago yun dun sa Pagdating ng grace. Ecclesiastes. As Ecclesiastes. Di ba? Time and chance comes to Oo. Doon everyone. nagbago yun. Akala ko ba, pag matalino, Yung Proverbs kasi tinuturo niya yung wisdom and yung tinuturo niya yung standard ni God. Pagdating sa Ecclesiastes, pinakikita doon yung wisdom ni God. So, hindi naman sila opposite. Pinakikita lang na most of the time, ganito yung possible na mangyari. But if dumating man yung time na hindi ganun yung nangyayari, then comes yung wisdom. Kasi sa karmic principle kasi, para bang deserve ng tao na maganda yung bumalik sa kanya kasi maganda yung action na ginawa I niya. deserve this, gano'n. Yeah. And ganun din naman tayo nung una, nung we're in Catholic or sabihin natin na bago tayong Christian. May ganun tayong thinking. And even si Carlos Yulo, nung in-interview, yeah, diba? Yeah. Ang sabi niya is parang deserve niya na i-bless siya ni God because obedient siya, ganun. Siguro talaga kapag mabait ng tao, binibless ni God eh. Di ba? Ang ganun na so, yung ganun. though, siguro, sabihin natin na maganda yung intention. Sige. Sabihin ko lang bago ko makalimutan. Kasi parang may kasama ako sa trabaho na nung kasagsagan ng bagyo na dapat kasi cancel na eh ang lakad. Kaso nga lang, parang tinuloy. Which is okay lang naman dahil nasa disaster ako eh. Yun naman trabaho namin eh. Sumuong sa kahit na bagyo. Kaso nga lang natawa ako dun sa term niya na ituloy na lang natin. Pag-pray na lang natin kay Lord na walang mangyaring masama sa atin. Sabi ko, ship ko naman, parang mali dahil logical na iniisip mo, huwag kang susuong, di ba? Parang huwag kang pupunta sa alanganin tapos susubo mo ang Diyos. Yun ang Diyos sa akin. Pero nagbigay din kasi si God ng wisdom. May kwento yung isang friend natin before sa dating church na by faith, tumalon siya sa falls, hindi siya marunong lumangoy, tapos sabi by faith. Nakalangoy siya. So may sa kanya, nag-save. Parang So, ibig sabihin, meron tayong immature mindset sa faith. Yun din, yung mga by faith na yan. Yung hindi ka magpe-prepare, wala kang paghahandang gagawin, tapos by faith, susubo mo ang Diyos. Hindi ka magre-review by faith. Merong mga bayarin sa church, by faith, hindi ka gagawa ng paraan. Yes, you have faith in God na bibigyan ka niya ng power to acquire wealth. Pero yung pagiging responsible, ikaw kailangan kasi may utak na binigay ang Diyos eh. Yes, exactly. Binigay sa'yo yung utak eh. Hindi naman yan para di mo gamitin eh. Ayun. Kasi may namasama eh, no? Kanyari, gagawa ka ng paraan. Parang, hindi, huwag kang gumawa ng paraan. Hayaan mo ang Diyos. Pero aminin natin na even tayo, na sabi nating matagal na in faith, is sometimes nasusway pa rin tayo ng mga ganong bagay. Ay, pag ginawa ko to, baka mapahamak may mga ganun pa tayo thinking. Tama. So, kumbaga, though hindi man natin directly ine-express ng ating labi na ay, pag ginawa ko to, ganito yung mangyari. Pero, we are thinking na on a cause and effect basis. Ngayon, nung dumating si Jesus, pinakita niya na si God, by grace, is binibigay niya yung good even to the most undeserving. Tapos, yung mga bad things, ina-allow niya even to the most obedient. So, parang tingin ng iba injustice, no? But actually, hindi naman siya necessarily injustice. In fact, is God is unfairly good. Kasi kung titignan natin, ilang beses natin tong pinag-usapan, ang deserve naman talaga ng humanity and mankind is the bad things. Saka, isipin mo lang din, deserve ba ni Jesus yung dinanas niya? Hindi nga. Hindi eh. Yun din yung point. Tayo, deserve ba natin lahat ng paghihirap? The answer is yes. Kasi impyerno nga, deserve natin. So, ibig sabihin, pagdating ni Jesus, in law of grace,
Hindi mo na pwedeng laging ang babasihan mo is cause and effect. Though you know the standard ni God ng tama, so ino-obey mo yun, not because re-rewardan ka ni God kapag ginawa mo yun, but it is because tatay mo ang Diyos. So it is just expected of you na mahal mo yung Diyos, gagawin mo yung tama, hindi dahil may reward system. Kasi pag reward system, para bang classical conditioning na kinukondition mo yung tao na kaya lang niya gagawin yun kasi may reward. Or kaya mo lang hindi gagawin yung mali kasi may punishment. Hindi ka nag-ooperate nun by love, hindi ka nag-ooperate nun by grace. Nag-ooperate ka nun by law. Yun yung isa sa mga example ng elemental principles ng mundo na to. Yan. I am not saying na yung elemental principles ng mundo nito ay walang truth. May element siya ng truth. Diba? Pag sinalat mo yung mainit na tubig, syempre papasok ka. Mga ganun common sense. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon is... Doon ka mag-ooperate. Doon ka mag-ooperate. Tama naman. Ayan. Next. Doon tayo sa 4 to 5. Ay, 4 na pala. Okay. Pero nung dumating na ang tamang panahon, pinadala ng Diyos ang anak niya. Pinanganak siya ng isang babae at lumaki siyang sumusunod sa Jewish law para palayain niya ang mga naging alipin ng law at para ituring tayong mga anak ng Diyos. So, ibig sabihin, nung pinadala si Jesus, it's the perfect time. Sabihin na iba, hindi, ang tagal eh. Hindi, it's the perfect time. Ito yung time na kung saan yung... Timing ng Diyos talaga yan. Ito yung perfect time na kung saan yung Roman Empire ay sobrang laganap at halos yung mga important places sa buong mundo is nasakop nila at halos iisa sila ng lengguwahe, Greek. So, kumbaga, napakadali nung avenue and vehicle na makapag-share at maikalat yung ebanghelyo. Which is yung totoo naman. Kaya nga, yung mga apostles nun, parang ang dami nilang na-achieve for such a little time, for such less na technology. Mm-hmm. Pero tayo, ang bilis na natin makapunta sa lugar na to, to and fro, binabanggit nga sa Bible, tas may technology pa tayo. Mm-hmm. Pero why is it like na we achieve less compared to sa mga tao na yun? It's because perfect yung timing ni Christ. Perfect yung timing ni God ng pagpunta niya dito. And by the way, binanggit niya dito is si Christ is born of a woman. But hindi niya sinabing born of a man. To recognize na virgin birth yung nangyari. Yan. So, born of a woman. Tama kasi born of a man means sperm and egg na. So, it's born of a woman. At saka para matupad yung prophecy dun pa lang sa Old Testament na yung magka-crush dun sa head noong serpent is yung seed of a woman. So, woman pa din. Ayan. Now, sabi dito, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. Ayan. So, ngayon, pinanganak si Jesus of a woman, so, nagkatawan tao siya para mailigtas niya tayong kapwa-tao din. Pero, si Jesus, tandaan natin, is one of the person of God para magamit din niya lahat ng resources ng pagiging Diyos para iligtas tayo. So, yun yung kagandahan. Divinity, no? Yun yung kagandahan ng pagiging divine and at the same time, pagiging tao ng Diyos. So, ang tawag dito is, kasi sabihin, is God 100%, is Jesus 100% God? Or 100% 50-50 human? lang ba? O 50-50 lang ba? Ang magandang term is, sabi ni, ewan ko si R.C. Sproul, na Jesus is truly man and He is also truly God. So, for technicality's sake, ang tawag doon ay hypostatic union. Kung papaanong si Jesus as a God is also a man, normal na tao. So, ulitin ko yung importance na si Jesus nagkatawan tao. God incarnate. Lahat ng resources na pwede niyang magamit bilang Diyos is at His disposal. Lahat naman, bilang tao naman, is nagkaroon siya ng power and authority na iligtas din yung kapwa niya, tao. Then, He can also sympathize with our weakness. Kaya nga doon sa palabas na, ano yun? The Shack. Oo, The Shack. Di ba kanino pinaka-close yung bida sa 3 persona? Di ba kay Jesus? Kasi sabi niya, kasi ako yung persona, nagkataon, tao.
Bakit parang mas madali kang kausap? Oo. Parang gano'n, diba? Oo. Kasi nga, siya yung nagkatawag tao. Lupit. Parawanan ko kaya. Parawanan natin, B. Alam mo na ba yan? Okay. The Shock. Ngayon, Shaquille O'Neal. saan tayo sinave doon sa power ng law? Dito binabanggit yung kay yung kay Luther na Martin Luther. may mga ministry siya, may mga ganito siya ginagawa, blah blah blah. Martin Luther ba? Then only to realize at the end, ay, hindi pala yun Dead yung... works ba? Ganun. Hindi, law. Naka-law siya eh. Sa law siya naka-base. Okay. Hindi pala yun ang assurance ko. Hindi pala yung Si works Christ ko. pala. Si Christ pala. So, kumbaga, Perfect. biruin mo ang tama, ang righteous na diba ginagawa niya, no? Pero yung righteousness pala natin ay filthy rags lang before kay God. Yung righteousness pa rin ni Christ ang i-honor. Tama. 6-7. Dahil mga anak kayo ng Diyos, pinadala niya sa puso natin ang espiritu ng anak niya na tumatawag sa Diyos. Tatay, Abba Father ito. Kaya ngayon, di na kayo mga alipin, mga anak na kayo ng Diyos at dahil diyan, mamanahin niyo ang lahat ng ibibigay ng Diyos sa mga anak niya. Okay. Hanggang 7 lang. Hanggang 7 lang. Ano ba yung mamanahin daw natin? Pera ba yan? Actually, sa madaling sabi, dahil yan na agad yung tinanong mo, si Christ mismo yung ating exceedingly great reward. Pero to explain isa-isa, dahil tayo ay tinawag na mga anak, so ipinadala daw yung Banal na Espiritu Santo, ay Espiritu ng kanyang anak. Pag nababasa natin sa Bible yung the Spirit of His Son, si Holy Spirit din yun. Spirit ni God the Father, si Holy Spirit din yun. Kaya nga Holy Spirit. Ngayon, sabi dito, yung pagtawag kay God the Father na Abba Father is intimate. Kaso nga lang, sabi ng iba, hindi naman daw super intimate na para bang na-over sentimentalize yung term. Pero sabi naman ng ibang pero sabi naman kasi ng ibang mga commentator, hindi yung Abba kasi ay Aramaic term for father at ginagamit yun nung within the family circle. So ibig sabihin tatay intimate talaga o intimate talaga. Ako mas nag-i-incline ako doon sa intimate talaga. Hindi naman yung daddy, hindi naman yung ganun na pa-childish kay Yung pa-spoiled brat ka. Oo. Yung tatay na alam mo na anak ka, alam mong close kayo, alam mong tatay mo yon na kahit hindi mo magawa yung best mo, is anak ka pa rin. Pero kumbaga, andun pa rin yung honor mo sa kanya. Kaya nga may sinabi, honor your father and mother. Ngayon kasi iba na ang dynamics ngayon ng pamilya. No? Hindi siguro nung panahon na ito iba eh. Ngayon iba na eh. Tapos sasabi dito, crying out, Abba, Father. So ibig sabihin, pag sinabing crying out, hindi ito'y bumubulong, hindi ito yung parang tinetest pa kung magagalit. Hindi, confident ka, kaya ka umiiyak eh. Ibig sabihin, patulungan mo ako, okay. Inilalahad mo yung sincere na nilalaman ng iyong puso. Ngayon, at alam nyo, sa Middle East, ganun talaga ang culture. Middle East, yan, sa kanila. Tayo, East tayo eh. Nakiki-West lang tayo. Ngayon kasi, di ba, parang ang hirap kasing mag-open sa tatay, di ba? Ngayon, di ba? Sa kultura natin ngayon. Ang culture kasi natin ay blend ng tatlong culture. Tayo kasi. Western, which is yung US. Yung European, which is yung Spain o Castilla. And we also have the Asian, which is yung Japan. Ngayon, nakalimutan natin na tayo din is na-impluensya ng mga Chinese. So, sila mas nauna sila kasing nakapag-negosyo. So basically, it's a blend of different culture. Kaya nga meron tayong ugali na galing sa Confucianism na hindi tayo aware. Meron tayong ugali na Shintoism na hindi tayo aware. Yung mga pagsusuot ng pula sa lamay, galing sa Chinese yun. Tsaka yung ganitong linya, yung hayaan mo na matanda na yan, galang mo kahit mali yung matanda. That is actually a Chinese culture and belief. Yung sa Japan naman, yung pagiging malinis.
Kasi daw, cleanliness is next to godliness. Parang hindi malinis ang Pero, Pinas. pero para sa kanila, ang cleanliness kasi is spiritual. Pero ang Japan, mukhang bagay sa kanila yung quote na yun. Yung cleanliness is next to godliness. Kasi nga, yung Shintoism is about purification. Pero parang bagay nga sa kanila kasi malinis eh. There is, kasi yun, spiritual meaning sa kanila kalinisan. Para bang yun yung original nature nila, yung maging malinis. Kasi yung kami nila or gods and goddesses according to their legend Kami? is, Si Kami? Kami. Kala ko K-A-M-I. Kasi si Kami yung di ba? Yung sa Dragon Ball. And it's an anime. Tapos Japanese, tama? Tapos nasaan siya? Sa langit. Pag sinabi kasing kami, ano yan, celestial being of divine. And marami silang gods and goddesses doon. So tama yung pagkakagamit ng term na yun according doon. Ngayon, going back, ang maganda dito, si God lang, yung kilala kong God, na yung slave is ginawa niyang anak. So, hindi lang niya sinave yung isang tao, nilagyan pa niya ng intimacy and relationship with him. May inheritance. And inheritance, which is siya mismo. Kasi, pwede naman na iniligtas tayo ni God Tapos wala ng intimacy. Parang ganito, tulungan mo yung isang tao, isang pulubi, sige na, kumain ka na, okay na. Tapos na. Hindi na siya namatay sa gutom, tapos na. Pwedeng hanggang doon lang naman Pwedeng, mo pa pwedeng pinalaya tayo sa apoy na impyerno. Tapos na. Hindi tayo napunta sa impyerno. Hindi tayo napahamak. Tapos na. Pero yung gusto pa niya na magkaroon tayo ng intimacy or deeper relationship sa kanya, that is more. Kasi marami sa atin, nagtapos na yung kaisipan na, save na ako, period. Hindi tayo nagpatuloy. Sa relasyon. Kumbaga, nakapasok na sa tarangkahan at pintuan ng langit, hindi pumasok sa bahay. Sayang naman. Hanggang gate. Hanggang gate lang, nakapasok na sa gate. Diba, barely save. Wag naman ganun. Hindi yun lang ang plano ng Diyos. God wants us to have access dun sa kanyang glory. Kaya nga tayo niligtas ng Diyos para tayo magkarelasyon sa kanya Tapos, ito pa yung maganda na. Tatanda ako to 2017. Ang sineshare ko ata nun is, sa midweek, is desperation. Alam ba kung gaano kabait si God? Damot. Yung ba yan? Binuhos niya yung Holy Spirit sa buhay natin to testify na tayo ay saved. Di ba yung Spirit sa atin, ayan ka na naman, yung Spirit sa atin, siya yung nagte-testify na tayo ay anak ng Diyos. Di ba? Nag-agree yung Spirit sa atin na tayo ay anak ng Diyos. Tandaan natin na kung yung Holy Spirit ay nasa atin at ang bawat persona ng Triune God ay in fellowship mula nung simula hanggang wakas, tapos nasa atin, nadamay tayo. Kasi nag-groan yung Holy Spirit inside of us crying, Abba, Father. So, ibig sabihin, ngayon nararamdaman natin yung longingness ng spiritual na tatay na nasa langit, na nasa malayo. Pero hindi rin malayo kasi yung isang persona niya ay nasa atin. So, ano yung point nun? May karapatan na tayong tawagin siya na tatay. Hindi siya presumptuous na, ba't tinawag mo akong tatay? Hindi siya presumptuous na ganun. Hindi. Kasi inaccept ka ni God. Binabanggit din to sa John chapter 1, 13 to 14, na yung sa as many as those who accepted and received Christ is binigyan niya ng karapatan na tawagin na children of God. So, not by flesh. Hindi by flesh, hindi by will, hindi rin by blood or kagagawa na ibang tao, kundi by the will of God. So, ibig sabihin, it's all about grace. So, dito mo malalaman kung yung Holy Spirit ba ay nasa iyo. Sige nga, paano? Yung fruit of the Spirit ay, yun lang naman. Kala mo may something amazing. Talagang nalalaglag kahit paano yung nalalaglag ng mga fruit yan. Pero isa lang yun, isa sa mga natutunan ko na matagal na, kala ko siyam Siyam ba? Isa lang. Tapos may siyam na, parang na angulo. Ilan? Di ba? Yun yung mga magandang trick question. Ilan ang fruit of the Holy Spirit? Parang
umakyat si Moses sa ang tawag dito, binigay ni God yung 10 commandments. Ilan yung commandments na tinanggap ni Noah? O di syempre, sabi mo 10 di naman si Noah. Question no? Ilan ang fruit? Isa lang. Kaya singular Kasi isa lang din na may spirit. Ang spirit ba ay divided, hindi naman divided. Son of Zebedee. May sumagot pa nga. So meaning to say, malalaman mo na anak ka ng Diyos if hindi ka na namumuhay sa kadiliman. Ephesians 2 verse 1 sabi nun is, before you were dead in trespasses because of your sins and disobedience. Oh, literal ba tayong patay? Hindi. Spiritually, patay tayo. Yun. Pero nung nasa atin ay Holy Spirit, na buhay yung Espiritu natin, naintindihan natin kung ano yung yung... rebirth na nangyari. Kung ano yung plano ng Diyos sa buhay natin. Siyempre, yun, nalilinawan ka na, naintindihan mo na ngayon. Yung reason kasi kaya hindi natin una maintindihan yung kalooban ng Diyos. Okay. Kasi patay or sabihin nating immature pa yung Espiritu natin. Ayun, so ano yan hindi ka mahina, hindi ka paralyzed, hindi ka pilay, patay ka. Patay ka spiritually. Yun. So paano ba yung patay spiritually? Parang ganito, no? Tapukin mo, walang reaction. Yun. Or pwede naman ganito. Kunwari, ang alam mo lang lengguwahe ay Tagalog. Kinakausap pa in English, hindi mo naiintindihan. So kahit anong bulyaw at eager na kausapin ka in English noong kausap mo, hindi mo siya maiintindihan. Tama. Pero, nung dumating yung Holy Spirit, nagkaroon ng translator. Ay, ganda naman. Baka sabihin mo, ay naintindihan ko na yung English. Hindi. Nagkaroon ka ng translator. Dahil sa translator na yon, tapos yung translator na yon ay within you, it is as if na directly mo na naiintindihan yung sinasabi ni God. Built in. So, kumbaga, yung spirit ni God is nasa atin. Ganda na nga. Pengan tissue ba? Built-in translation. Okay na dun sa part na yan. Bakit? Tapos na. Ay, tapos na. Sa part na yun, Si Sandara Park, nakakatawa yun Kasi nagtagalog siya bigla Nung parang, di ba nga, Korean siya. Tapos nag-acting silang ganyan. Tapos bigla siyang nagtagalog. Di siya biglang naintindihan. Yun lang yung... Kaya mahalaga na yung term ni Jesus na you must be born again. Must. Kasi pag hindi ka na born again or wala sa iyo yung Espiritu ni Christ or Espiritu ni God the Father o yung Holy Spirit, yan na. Pag wala sa iyo, hindi mo rin kasi magigets Ngayon babalik ulit siya. Pag nga hindi kasi siya kumilos, pero meron ka kasing pwedeng gawin para mas malimit na makatanggap ka ng pagkilos na. Pwede mo ulit i-posisyon. Yes, yung sarili mo. Tama. Yun. Maganda. Next. Saro tayo. 8 to 11. Ano pala tayo Dati, nung di nyo pa kilala ang Diyos, alipin kayo ng mga hindi totoong Diyos. Okay. Ngayong kilala nyo na ang Diyos. O mas tamang sabihin, ngayong kilala na kayo ng Diyos. Bakit gusto nyo Bakit gusto nyo pa ulit bumalik sa mga mahihina at walang kwentang kapangyarihan sa mundo? Gusto nyo ba talagang maging alipin nila ulit? Bagay, nga naman. Okay. Ang gagaling nyo pang sumunod sa mga religious holidays. May mga special kayong araw, buwan, panahon at taon. Okay. Nag-aalala kasi ako at baka nabaliwala lang ang pagod ko sa inyo. Okay. Okay, may hint na tayo ng gustong ng picture ng mga tawag dito, ng lifestyle ng mga taong ito. May picture na So kumbaga, naintindihan ni Paul ni Paul na syempre nung hindi pa nila kilala si God, alipin sila. Alipin sila ng mga basic principle ng mundo. Gumawa ka na mabuti para nanonood ka ng anime, yung anime ang nagturo sa'yo kung ano ang pagiging totoong ninja. Yung mga ganun na bagay. Hindi ko naman sinasabi na... One Punch Man, yung training. Hindi ko sinasabi na wala siyang magandang effect sa atin sa literal na buhay. Sa health, pwede rin yun. Pwede naman. So nga lang, pag na-extreme. Yun nga lang. Pero... Diba baka try mo pang lumipad. Ang tinry ko yung kay Eugene.
yung ipunin ang spiritual na enerhiya sa dulo ng aking daliri. O, yun. Eugene. Pero hindi ako Alam mo yung password? Ha? Alam mo yung password? Hindi ko alam. Yung tinatanggal niya kay Jericho, Master Jericho. Kasi nga, iniipon daw niya yung lakas. Hindi ko alam. Nakalimutan ko eh. Tignan mo, nakalimutan Naiinis ako eh, kasi nakalimutan ko eh. Okay. Stabilize! Stabilize. Okay, ngayon, ganito. Siyempre, nung mga yun, hindi mo pagkilala yung Diyos, so akala mo okay yung ginagawa mo. Tapos nung nakilala mo yung Diyos, nalaman mo yung mas tama. Pero, higit sa nakilala mo yung Diyos, mas tama daw ay nakilala ka ng Diyos. Kasi kumbaga, in human perspective, nakilala mo ang Diyos. Sige. Yan. Pero, sabi nga, theologically, nakilala ka ng Diyos. Kasi ganito eh, yes, kilala mo si Duterte, pero kilala ka ba ni Duterte? Ala kasi siyang bilang na kilala mo lang siya. Mas mainam na kilala ka. Grabe, kay Duterte, si Bongbong ng presidente natin, siya pa din yung no? Hindi kasi, parang malakas yung niya eh, presence ng pagiging presidente niya. Ngayon, ganito, sa Matthew 7, yung mga 21, gumagawa pa rin ng mga kamalian, kahit sabihin natin na nagmi-ministry sila, nagsiserve sila, ganyan-ganyan. Ano sabi Jesus? Depart from me, I never knew you. So, yun yung pinaka nakakatakot na parte ng pagiging Kristiyano, yung sabihin ni God na hindi ka naman niya talaga kilala. Pero kiniklaim mo, kilala mo siya. At kiniklaim mo din na lahat ng mga ministry na ginagawa mo. So, hindi mahalaga yung kilala mo siya na on that sense. Mahalaga na kilala mo siya, pero mas mahalaga yun. Mas mahalaga na kilala ka niya. Okay. So, kasi paano ka ba makikilala ng Diyos? Tumayo ka sa kanyang kagandahang loob. So, ibig sabihin, magtiwala ka sa kanya. Kasi, yung premise, bakit hindi sila nakikilala, you who practice lawlessness. Yes. Yun yung premise na. Oo. So, ibig sabihin, mag-repent. Kasi makikita naman so, yun dito, sa pamumuhay. Ito kasi 'di ba parang si Jesus yung law of Moses, huwag niyong sundin, parang gano'n gusto niyang parang hindi yan ang basihan. Parang yun yung naging thinking ng makaramihan na hindi na pala susunod sa batas. Baka naman naging lawless na. Which is may mga ganyan, mga antinomianism group. Antinomian. Na by name nila yung pagiging Christian, na kahit na dinadaya yung presyo ng mga bibilin para lang may makubra. Pero kapag nagpo-post naman sa Facebook, akala mo pagka banal-banal yung pinopost, pero yung possession ng kanilang bahay ay galing dun sa pangarap, matatawag mo bang totoong Christian yun? Siyempre, hindi. So, going back, kung talagang kilala ka ni God bilang anak, so, ikaw na bilang anak, ginagawa mo kung ano yung expected sa'yo nung hari. Ikaw yung nagpapakita nung ano ba ang ugali ni God. So, nakikita yun dapat sa buhay natin. Kasi anak kayo ang bunga daw ay hindi nahuhulog ng malayo sa kanyang pinanggalingang puno. So, ibig sabihin, kung tayo ay anak ni God, makakakitaan tayo ng godliness. Kahit papano. Hindi lang sa kahit papano. Talagang ang goal natin ay maging Christ-like. Sobrang ang baba na ng standard Parang, ano ba naman? Kahit naman sana. Hindi mababa yung standard. Yun talaga ang nangyari kasi, parang na-dilute. Yeah, tama, na-dilute. Ngayon, sabi dito, cliché. Bakit tayo naging mahina at bumabalik tayo sa mga lumang elemento? Ano yung parang hindi siya bagong hindi siya graduate ka na, bumabalik ka pa, parang gano'n? Hindi, parang ganito, no? Sinuka mo. Alam mo nang mali yung mga bagay na yun kahit na mukhang tama Yung for example, yung law of cause and effect sa lahat ng bagay. Pag mabait ako, i-bless ako ni God, para bang deserve ko na i-bless ako ni God. Tapos ka na dun kasi by grace lang lahat Tama. So, hindi ka na demanding mag-isip. Parang hindi ka na self-entitled mag-isip. So, ito, bumalik sila. Bumalik sila sa luma. Hindi sinabi dito na nag-shift sila ng ibang karunungan bumalik lang sila dun sa luma. Napatunayan na nila na hindi nga okay yun O yun. Kaya, pinagsasabihan sila ni Paul.
Ano ba kasi ang nangyayari? Ano bang ginagawa ng mga to? Ano bang napansin dito ni Pablo? Kasi, kumbaga, ang ganda na ng privilege, hindi sila burdened sa mga ginagawa nila, hindi nila tinatry earn yung salvation nila by self-righteousness, kundi ginawa na silang right before God dahil kay Christ. So, bakit pa sila mula sa pagiging anak bumabalik sa No. pagiging alipin? Ito sir, tingnan natin. Isa-isayin natin. Ito sabi, bakit pa kayo bumabalik bilang alipin, anak na kayo ng Diyos? So, ang point dito, di ba? Alam ba nila? Ha? Alam ba nila na ganun kalaki, ganun katindi yung extent ng kanilang pagkakamali? O pinaparealize? Pinaparealize sa kanila kasi sa Galatians chapter 3 pa lang, nagsimula kayo by faith, then tinatry nyo i-earn, di ba? Through works. Kasi ang picture dito, galing nyo pa kang sumunod sa mga religious holidays. Yun nga, kasi nga yung legalism. Mali ba yan? Mali yun, lalo-lalo na kung yun na yung i-observe nyo para lang mag-earn ng righteousness. Okay. Ano bang mga pag-observe sa religious holidays ang sa tingin mo sir na no-no sa'yo? Yung palalabasin na hindi ka maliligtas kapag di ka nagsisimba, hindi ka maliligtas kung na-absent ka, hindi ka maliligtas kung ang Sabbath day mo ay mali. Yung ganun eh. Yeah. Ayan. Ano pa? Ano ba mga religious holiday sa Christian? Kasi ang kausap niya dito mga merong knowledge sa Roman, sa tawag dito, sa mga Jewish holiday. Pero ngayon, sa panahon natin. Feast ng Passover, feast ng Hanukkah, feast ng tawag dito ng Shavuot, feast ng Sukkot. So, marami silang mga feast na sinusunod. Inaalala nila yung paglagpas ng anghel, inaalala nila yung pagtira nila sa wilderness, inaalala nila yung pagligtas sa kanila ni God. So, marami silang mga ganong feast. At nasa 10 Commandments yun. I-observe nyo yung mga ganong holidays and feast. Kaso nga lang, yun kasi ay under ng law. Nung dumating si Jesus, ang way na ng pag-approach natin kay God, New Testament, ay hindi na by law, by grace, yung ating pag-approach kay Jesus. So, ibig sabihin, hindi mapi-please si God kung lumalapit tayo sa Kanya by law. Attend lang, gano'n. Oo. Seremonya. Ano ba sinabi sa tawag dito sa Romans ba na Hebrews? Sige, For without faith, it is impossible to please God. Hebrews 10 yata. Okay. Hebrews 11:6. Pero ano yung ano yung tawag dito? Ano yung mga religious holidays ano equivalent yan sa panahon ngayon? Sa panahon natin, Lenten season, yung Christmas, yung simbang gabi, mga ganyan. Diba kumbaga strict ka sa di pag-absent, mga ganun. Kasi pag-attend ng church, hindi naman siya necessarily holiday. Kaya nga lang, hindi naman mali na umattend naman talaga. Kaya nga lang, kumbaga, kung nagiging self-righteous ka na dahil nakaka-attend ka na, mali naman yun. Good for you na hindi ka nakaka-absent. Good for you na hindi ka nagkakasakit kaya ka nakaka-attend. Good for you na walang emergency nangyayari sa buhay mo kaya nakaka-attend ka. Good for you. Pero wag din nating i-discount na may mga tao na nakaka-absent because inallow ni God na sila ay maka-absent na ma-fulfill o mag-glorify siya in a different way. Kunwari kaya siya na-absent, sinira niya yung magulang niya na hindi nagsisimba. Yun lang yung pagkakataon na masira niya. Then, tayo legalistic. Hindi ka mas strict na kunyari, nagihingalo yung anak mo, yung asawa mo. Ako na, may na-stroke, kailangan isugod sa ospital. Hindi. Ay, wait lang, may service pa kami mamaya na kita dalhin sa ospital. Unahin ko ang Diyos, di ba? Yun. If you love me, you will obey my commands. That is true. Pero sabi, paano mo daw mamahalin ang Diyos na hindi mo nakikita kung hindi mo mahal yung kapwa mo na nakikita mo? So, hindi ka nakatali dun sa programa. Oo. So, kumbaga, ang kunin mo ay yung essence nung command ni God. So, hindi ka masyadong bookish, gano'n? Ha? Yung hindi ka bookish in terms of hindi ka by knowledge lang na by the book na hindi mo nakuha yung essence o yung substance. Hindi ka dinumero na parang... Oo.
Pero mahalaga na syempre nagbabasa tayo ng ano. Kung baga nung tinanong mo kasi yun, hindi ko masagot ng diretso na hindi Kasi bookish na wala ka ring knowledge. Ano yung susundin mo din? Yun nga. Yun So magbabalansin mo din na alam mo yung word ni God and alam mo yung context bakit niya sinabi yun. Hindi sabi kasi ni God, ganito, ganyan eh. Yes, pero ano yung context? So parang dito, sabi lang ni Pablo, kayong bumalik sa bylaw. Huwag kayong bumalik sa earning salvation by law. Kasi you won't. And you can't. Ano bang mga kultura sa simbahan ngayon na parang sa tingin may bylaw? Para kasing hindi na natin alam no? Kasi inalis na natin yung mga ceremonies at saka yung mga... ano yung mga naalis na lang? Yung mga pambabatas na, wala kang invite. Di ba? Oo nga pala. Yan, meron kang dalang isa, dalawa, tatlo. Nakita mo ba yung mga bakanting upuan na yan? Yung mga disciples mo. Doon naintindihan ko naman yung essence but sinasabi yun in terms of gusto mo na yung tao hindi tamad mag-evangelize din. Kung ganun sana. Pero yung pag-evangelize kasi is desire din yan eh. Makita natin yung kahalagahan bakit tayo nag-evangelize. Yun din. Kasi parang paano ba? Kunyari may nagamit kang magandang produkto, di ba na kailangang pilitin para i-promote siya? Eto, maiba lang ako, no? And this won't give God glory, pero this will give listeners yung tinatawag na hiya. Yung estudyante ko kanina, Muslim, So, sabi ko sa kanya, anong gusto mong sabihin sa mga classmate mo o sa amin na hindi Muslim? Ang simple lang nung sinabi niya, magsimba palagi, at saka, huwag kayong mahiya na i-share yung ebanghelyo sa iba. Sino nagsabi nun? Muslim yun, kasi ganun nga din sila. Ma-attend sila sa mosque. Pe-pray sila doon. Nuturuan sila nung teacher nila. And then, syempre, nagbabahagi din sila sa mga classmate nila. Di ba mahiya ka? Yung sinasabi ko na, sila alam nila. Hindi sila Christian. Okay? Abrahamic religion pero hindi sila Christian. Pero tayo na Christian na alam natin Matthew 28 verse 19 to 20. Hindi natin ginagawa. So kumbaga sa ganung paraan. Ano sir, sa tingin mo? Hindi tayo nang babatas ng ganun. Pinapakita lang natin yung kahalagahan nung pag-evangelize pero hindi natin kinokondem yung mga tao. Ngayon, ano pa ba? Hindi lang naman yung year o yung observation ng ganun Yung sa pagkain. Though may essence, though may essence din naman kasi dahil may mga pagkain na makakasama sa health, no? Yung Sabbath day, pinapaliwanag ko yun na yes, hindi nagbago yung araw ng Sabbath. Paglubog ng araw ng Friday hanggang paglubog ng araw ng Saturday is Sabbath day or pahinga ng tao. Pero the reason bakit nagsisimba ang tao ng Sunday to the point na nung muling nabuhay si Jesus at nagpakita sa mga disciple, it's a Sunday. Nung nag-gather uli sila, it's a Sunday. Yun lang naman yung point bakit Sunday. Mali ba yun? Saka yun lang yung parang sa kultura natin ngayon yung pinaka-free. Yeah. Kaya nga, mali ba yun? Yun. So, kunwari, babatasin mo yung... Kung mag-strict ka. So, yun yung mga example ng pagiging yung bylaw. Alam mo, wala na konsiderasyon. Parang ganun. Hindi, batas to. Pero in a balance din naman, ikaw naman na parang wala kang pahalaga doon sa mga gathering, ikaw na wala kang pahalaga sa Word of God, ikaw na kayang-kaya mo ipagpalit yung kahit anong bagay. Yun na naman. Yun naman din ang kaya balance. Kaya kapag Sunday, ang advice natin, huwag kayong gumawa ng lakad pag Sunday naman. Kasi may narinig akong ganitong linyahan. Sige. Ito, totoo naman to. Porket ba hindi perfect attendance, hindi na Christian? May sense naman. Pero kunwari, yung every Sunday, tapos kunwari, karamihan ng Sunday, di ka nakaka-attend kasi may trabaho or kesyo, ito yung ginawa mo, tapos ipopost mo pa sa Facebook na obvious naman kung nasaan ka pag Sunday. Tapos kung ano pa yung suot mong damit kapag Sunday, hindi nakaka-glorify kay God.
Wag, para bang the audacity mo na wag ka naman na magsabi ng linya na porket ba hindi ako nakaka-attend ng church, hindi na ako Christian. Ang legalistic mo naman. O, legalistic mo naman. Wag ka na lang magsalita. Kasi the audacity mo rin na sabihin yun, aware ka na wala naman. Ala ka kay God nung ginagawa mo yun, your action, yung behavior, yung pananamit mo, alam mo wala ka kay God, bakit mo bigla sasabihin na porket di ako nakaka-attend, di ako Christian? So, kumbaga, wala ka sa lugar na You're sabihin shifting the yun. blame na lang din. Oo. Kumbaga, ang Parang pwede... kaysa maging accountable ka na, oo nga, nakalimutan ko si God. Parang ganito, ang pwede magsabi na minsan na absent tayo, emergency, ganyan-ganyan, ang pwede magsabi nun, yung masipag, umattend. Tama. Tapos, yung hindi uma-attend, sa kanya dapat manggaling yung, kaya mainam, uma-attend talaga ng church eh. Yun ang dapat. Kunwari sabihin, grace is just a number. Hindi dapat manggaling yun sa isang tao na hindi naman talaga nag-aaral at saka nakakuha ng passing score. Yung age ay yung grade is just a number. Dapat manggaling yun sa isang tao na disiplinado, matalino, nag-aaral at mataas yung grade. Tama. Kasi, naabot niya na yun, tsaka siya nag-conclude na, hindi guys, it's just a number. May karapatan siya. Why? Naabot niya eh. Parang ano lang yan eh. Parang ano, ito maganda medyo, kaso nga napaka-komplikado eh. Okay. Parang hindi mo pwedeng sabihin, hindi, abstract lang to. Nang hindi mo dinaanan yung formal yes, na exactly. Di ba? Oo. Kasi marami tao na abstract lang. Pero abstractan lang. Oo. Kaya nga, nagugulat ako at nalulungkot ako pag may mga tao na sasabihin nila, porket ba hindi umattend at church, ganito, ganyan. Actually, inisnare ka ng sarili mong mouth. Ba't kasi hindi ka umaattend? Mga ganun. Hindi tayo legalistic. Siguro sa tagal mo na din siguro sa ministry, sir. Kung alam mo na rin yung likaw nung kanya-kanyang di ba? Alam mo naman. Kung hindi ka pinanganak kahapon. Oo. Parang, last na to. Di ba, uminom sila ng wine noong time ni Jesus. Yeah. Okay? Tapos sinabi pa ni Paul kay Timothy na uminom ka ng kaunting alak. Do not drink only water. Oo, uminom ka ng kaunting alak or wine para dun sa stomach ache mo. Ngayon, tinanong ko yung mga estudyante ko, pwede nyo bang i-reason yun? Sino ang honest na magre-reason sa inyo na kaya kayo tumikim o uminom ng alak? It's because masakit yung tiyan nyo, gusto nyo makyure. Meron ba? Hindi. Alam na alam ng puso at isipan at damdamin namin na gusto nating uminom. Yun lang yun. Anong take mo dun sa kanyari umiinom silang alak? Ako, ang take ko dyan ay very broad eh. Ano? Parang wala, yung mga may edad ngayon, yun yung version nila ng kape. Yun. Na mag-uusap sila. Kasi naging kultura nila, alak ang harap. Kasi may kilala ko naman, pero syempre, hindi ko pinopromote na uminom ka kasi ba't mo isusubo yung sarili mo sa pwede ka malasing? Di ba? Hindi lang din yun. Ang stand ko is, ikaw naintindihan mong ganun. Sila naintindihan pa nilang ganun. Na makakita sa'yo. Tama. So, all together, wag ka na lang uminom. Kahit yung right mo na yun. Di ba, pinag-aralan natin yun, just because nasabihin natin na gray yung area na yun is hindi ka naman guilty doon, pero sa kanila feeling guilty, for the sake noong sabihin natin na hindi nakakaunawa, wag na lang. Yun din yung reason ko bakit wag na lang uminom. Oo, kasi maano ka pa eh. Mako-question ka pa eh, bakit si kuya? Sa Japan nga wala namang dumadaan sa sakyan susunod pa rin siya sa traffic light. Sabi, ba't susunod tayo sa traffic light? Wala namang dumadaan. Ito sabi, baka kasi may nakatingin na bata. Hindi natin alam, tatawid tayo, nakita nila, pwede palang tumawid kahit na. Aksidente pa. So, iniingatan din natin yung weak ang faith. Hindi tayo selfish. Ganda naman nung analogy mo. Hindi pa natin ginamit yung your body is the temple of the Holy Spirit. Hindi pa natin ginamit yun. Doon pa lang sa point na mahal mo yung kapwa mo na wag silang matisod, dapat enough na yun. Yun kasi yung parang ng legalistic yung suot na damit. Yung kadalasan di ba? Parang dahil sa damit? Yung necrophilia na rape. Ang sagot ko lang doon, the exemption of the rule does not make it the rule. Tama. Doon sa case na yun, siguro
merong necrophilia yung mga tao kaya ni-rape nila yung isang taong patay. Huwag nyo namang sabihin na, ngayon nyo sabihin na nasa suot ng tao kung bakit nare-rape. Hindi ako, naniniwala naman ako na hindi naman talaga solely dahil lang sa suot ng tao yun. Oo, totoo naman. Oo. Hindi ako naniniwala doon. Babalik ta rin ko na may tanong. Sige, kunwari merong babae na kita yung Mount Sinai sa harap, tapos sa likod naman is yung Mount Tabor, tapos maikling-maikli, tapos ang nipis pa ng suot na damit. Tapos kung tinignan mo, hindi ka maaakit o hindi ka matutokso. Hindi, sabihin lang natin, kung tinitigan mo, hindi ka maaakit o matutokso. Kapag There's a possibility. Pero there's a possibility. Malaki ang chance. Malaki yung chance. Tapos na yung discussion pag ganun. Meron naman din pala implication. So, yung risk, tumataas yung risk. Sabihin natin, may percentage din naman palang ganun. Bakit isusugal mo pa rin yung area na yon? So, ibig sabihin, kung part siya ng risk, i-avoid mo din yun. Eliminate mo din yun. Sa factor. Kasi sasabi, wala naman sa damit yan. Hindi Doon sa tanong, sige, may tanongin factor mo ulit. din yan May factor din yan Kasi parang tinatanggal mo lahat ng accountability din naman sa isa. Hindi ko naman sinasabi na sa babae na may accountability. Sa lalaki din naman. Malamang. Ikaw naman, syempre, i-avoid mo. Siguro, mas mainam, kunwari, ka-church natin yun, o minsan nga, nadiretso ko na nga. Siguro, damitan mo, o kaya, takpan mo, o kaya whatever, o kaya bulungan mo na, sister, Ang essence po kasi ng damit is para takpan yung katawan. Oo. Kaya damit Oo. Para takpan yung katawan, hindi para i-expose. Kaya one time, ilang beses... Pero iba-iba Iba-iba kasi. Gano'ng kaigsi ang, yun naman, doon naman tayo mag-ano. Gano'ng kaigsi ang maigsi, gano'ng kahaba ang Kaya nga may isa estudyante ko na sabihan ko kasi, first day pa lang ng class, sinabi ko na bawal. And every time, kasi institution kami meron kaming rules and regulations, nag-orientation kami. Ngayon, kung ayaw nila yung rules and regulations na yun, malaya silang pumili ng ibang eskwelahan. Ngayon, yun pa rin sinusuot, crop top pa rin. Sabi ko, pati, malinaw naman sa iyo, umpisa pa lang, di ba? Ganito na lang, maghubo ka na lang. Hindi, ginano ko na talaga. Maghubo ka na lang. Hindi kasi, inuunti-unti mo pa Maghubad ka na lang, hubo ka na lang. Kasi ayaw mo irespeto ito, tapos umaten ka rin dito, umaten ka rin naman ng orientation, ayaw mo igalang, you're disrespecting yung mga moral authority or sabihin natin na authority within. Hindi naman ako pati ang nagsabi, di ba? This is policy ng eskwelahan. So igalang din naman natin yun. Yun. Ay, sorry po sir. Nung sumunod, okay. Okay na. Ganun lang. Yun na nga. Yun lang guys ha. Sana po may natutunan kayo. God bless.